Ang ating ebanghelyo ngayong Biyernes, ika-17 araw ng Hulyo, ay nagmula kay San Mateo. Isang araw ng pamahinga, dumaan sina Jesus sa triguhan. Nagugutom ang kanyang mga alagad noon, kaya't sila'y kumuha ng mga butil ng trigo at kumain niyon. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Mahigpit iyang ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos, kumain ng tinapay na handog at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan ang ginawa nila sapagkat ang mga pari lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi ba ninyo nababasa sa kautusan na tuwing araw ng pamamahinga ang mga pari ay may ginagawa sa templo na bawal gawin sa araw na iyon? Gayunmay, hindi sila nagkakasala. Sinasabi ko sa inyo, may isang naririto na higit na dakila kaysa templo. Kung nauunawaan lamang ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, habag ang nais ko at hindi handog. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faithful reflection ay nagmula kay Brother Christian Costuna. Kailangan mo ito. Ang araw ng pamamahinga ay regalo ng Diyos sa atin upang tayo ay makapagpahinga mula sa ating pag-aaral, paghahanap buhay at sa mga gawaing buong linggo. Kadalasan ito ay pumapatak sa araw ng linggo kung saan ang karamihan ay walang pasok. Ang araw ng kapahingahan ay itinalaga ng Diyos para mapahalagahan at ito ay para maipagdiwang ang araw ng Sabath. Sa ating mga Katoliko, ito ay araw ng linggo kung kailan tayo ay inaasahan ng Diyos na mamamahinga at higit sa lahat ay makadalo sa banal na misa. Ang nakakalungkot, kadalasan ang araw ng pamamahinga ay nauuwi na lamang sa iba't ibang gawain, pasyalan at kainan na nasa sa isang tabi ang tunay na paggamit nito. Ang ebanghelyo natin sa araw na ito ay paalala na sa bawat araw ng linggo tayo ay dapat dadalo sa misa. Ito na lamang marahil ang isa sa mga nais ng Diyos sa atin. Sa kabila ng ating kaabalahan at dami ng ginagawa, nawa sa tuwing tayo ay dadalo sa banal na misa ay maging kapahingahan din natin ito. Maging daan ito upang madagdagan ang ating kalakasang espiritual para maharap ang mga panibagong hamon ng paparating na linggo. Sa darating na linggo, siguraduhin magsimba, huwag malilate, magpasalamat at magdasal sa ating Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo po akong pahalagahan ang bawat araw ng aking buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.